We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita mula sa Luzon. Ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Presyo ng itlog sa ilang pamilihan tumaas ng 5 hanggang 10 piso kada tray. Ang detalye ihahatid live ni Denise Abante na GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Denise? Chris, dumadaing ngayon ang ilang mamimili dahil sa paunti-unting pagtaas sa presyo ng kada tray na itlog na mabibili sa ilang pamilihan dito sa Batangas City. Kaya ang ilan sa kanila, pabor daw sa per kilong bentahan ng itlog sa merkado. Nasa 5 piso kada tray ang itinaas ngayon sa presyo ng itlog na mabibili sa merkado. Kaya naglalaro sa 205 pesos hanggang 250 pesos na ang kada tray na graded o mga natimbang ng itlog. Ayon sa Municipal Agriculturist ng San Jose na tinaguri ang Egg Basket of the Philippines, posibleng dahil sa pagtaas sa demand ng itlog, ang pagtaas din sa presyo nito. Alam naman natin yung season per month at saka yung holiday season. So, nandiyan yung malaking demand ng ating consumer sa itlog. Kasi may mga products tayong talagang kailangan ng itlog. Kasabay ng taas presyo ng itlog, naging mainit na usapin ang bentahan nito na gawing per kilo na lang. Pabor daw dito ang samahan ng mga kooperatiba ng itlog sa Batangas. Kasi pag pinagbasihan natin itong sinasabing pagkilo, kasi may mga itlog na akala mo malaki, pero ang timbang naman, hindi masyadong mabigat. Sa kabila ng pagtaas sa presyo ng itlog, wala namang paggalaw sa presyo ng mga tinapay ayon sa ilang may-ari ng panaderya. Pero kahit pa paano, kaya naman Pero siguro next year na kayo magtataas. Baka kasi mabigla sila sa sa presyo. Ayon sa DTI, patuloy daw silang nakamonitor sa mga presyo ng pangunahing bilihin, kabilang na ang Pinoy Tasty, at maglalabas daw sila ng abiso kung sakaling magkakaroon nga ng paggalaw sa presyo nito. Samantala, nararanasan naman ang kakulangan ng supply sa itlog sa Rehiyon 1 ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura. Napilitan na rin magtaas ng presyo ang ilang negosyante ng itlog dahil tumaas din daw ang presyo ng kanilang pinagkukuhanan. Sa ngayon, nasa 8 pesos and 50 centavos ang kada piraso ng small size na itlog, habang 9 pesos ang kada piraso ng large size nito. Continuous naman yung production, pero mas tight ngayon ang supply compared dati. Kasi daily, may supply naman, pero daily yung market naagapan minsan. Chris, pinag-aaralan pa rin naman daw ng otoridad kung posible ang bentahan ng per kilo ng itlog sa merkado upang maiwasan ang posibleng dayaang maranasan ng mga consumer. Yan muna ang latest mula rito sa Batangas City. Balik sa'yo, Chris. Maraming salamat, Denise Abante na GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Matapos ang ginawang pagsalakay ng mga otoridad sa isang umano'y iligal na paggawaan ng sigarilyo sa Agoncillo, Batangas noong Biyernes, napag-alaman ng pulisya na may isa pa umanong warehouse sa San Pablo City sa Laguna. Kaya agad silang nagsagawa ng surveillance. Posible raw na nakatunog ang mga ito, kaya wala na silang naabutan nang puntahan nila ang lugar. Pero natunto ng otoridad ang isa sa mga umano'y reseller ng mga ito na naaktuhan ang pagre-repack ng mga sigarilyo sa kanyang bahay. Kahon-kahong mga umano'y smuggled na sigarilyo ang ibinebenta ng nahuling sospek. Ang nakumpiska na ayon sa pulisya ay aabot sa humigit kumulang 2 milyong piso ang halaga. Hindi na idinitalye pa ng pulisya kung saan galing ang mga nakumpiskang sigarilyo. Pero ayon sa mga kinatawan ng ilang kumpanya ng sigarilyo na nakasama sa raid, hindi sa kanila galing ang mga ito. Arestado ng CIDG Region 9 ang isang fire officer sa Pagadian City
dahil umano sa pangungutong sa mga aplikante. Ang detalye sa report ni Krisa Dapitan ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa ikinasang entrapment operation na pinangunahan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG-9, arestado ang isang aktibong fire officer na kinilalang si FO3 Jason Casanes matapos itong maaktuhang tumanggap ng bayad sa mga aplikante ng BFP sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Ang nasabing miyembro ng BFP ay nakatalaga sa Isabela City, Basilan at nasa 10 taon na ito sa serbisyo. Actually, meron po tayong information dito nga po sa mga aplikante ng Bureau of Fire na allegedly during application phase, meron talagang lumalapit sa kanila having this modus in exchange of a huge amount. Mayroong assurance po yung entry nila sa Bureau of Fire. Ayon sa CIDG, meron pa silang ibang minomonitor na kasamahan ni Casanes. May mga sibilyan din daw itong kasabwat sa illegal recruitment. Sa kada aplikante, kailangan umunong magbayad ng 350,000 hanggang 400,000 pesos upang masiguro na makapasok sa BFP. Nasa 15 hanggang 20 aplikante ang nag-a-apply sa bawat recruitment period ng BFP. Dagdag pa ng CIDG-9, halos 5 taon na raw itong ginagawa ni Casanes. Actually, may mga several complainants na dito na naging biktima din previous years na pumunta na dito. Kinukulan po natin ng aplikado for a separate case po for possible either large scale staff siguro. Marami-rami po ito eh. Kasalukuyang nasa kustodiya ng CIDG-9 si Casanes na nakatakdang isailalim sa inquest proceeding. Mahaharap ito sa kasong paglabag ng Article 315 o swindling at RA 6713. Samantala, Bureau of Fire Protection 9 mahigpit namang kinondena ang iligal na gawain ng miyembro nito. So I do not tolerate this kind of malpractice and hopefully ito na ay isang mensahe natin na we really mean business. We really would like to put a stop to this kind of malpractice at binabalaan ko din yung ibang mga miyembro ng BFP personnel na wag ninyo itong gagawin dahil at the end of the day, mahuhuli din natin ang mga ganyang mga bagay. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Krisa Dapitan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Makikita naman sa kuha ng CCTV camera ang 2 ginang na naglalakad sa kalsada na bahagi ng barangay Sumakab Este, Cabanatuan City, San Nueva Ecija. Magkahiwalay na tumawid ang 2 papunta sa kabilang bahagi ng kalsada. Pero bago pa man makatawid, nahagip ng tricycle ang isa sa kanila na kinilalang si Perla Isabel de Guzman. 65 anyos, residente ng barangay San Juan Akfa ng naturang lungsod. Huminto ang driver ng tricycle at dinala sa ospital ang biktima. Pero matapos ang ilang araw sa ospital, nasawi ang biktima dahil sa matinding sugat sa ulo. Ang tricycle driver na nagdala sa biktima sa ospital, hindi raw nagpakilala at umalis din agad. Hustisya ang hiling ng mga kaanak ng biktima habang patuloy ang investigasyon ng PNP upang matukoy ang driver. Hinihikayat na mag-apply ng special permit ang bus companies na nais magdagdag ng biyahe sa holiday season. Narito ang report ni Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Kasabay ng holiday season, inaasahan na ang pagdagsa ng mga biyahero sa mga terminal para umuwi at magbakasyon sa kani-kanilang mga probinsya. At sa pagdami ng mga pasahero, nandyan na ang punuan at pahirapan na paghanap ng mga bus na masasakyan. Kaya sa Bicol Central Station sa Naga City, Camarines Sur, may mga nagpapa-advance booking na para sa kanilang pagbiyahe sa Kapaskuhan. Kaya naman ang ilang bus companies, maaga na nag-apply ng special permit para makapagdagdag ng mga bus na babiyahe sa Pasko at Bagong Taon. May mga special permit na rin kami na 30 units. Sa buong Bicol lang yan. Pero yung mga daily trips namin, 21 north and southbound, bali 42 units. Ayon sa inilabas na abiso ng LTFRB, hanggang December 1 na lang sila tatanggap ng mga aplikasyon para sa special permit. Ang special permit na ibibigay ng ahensya ay valid mula December 23, 2023 hanggang January 4, 2024. Ilan sa mga requirement para makapag-apply ng special permit ang ORCR ng babiyahing bus, valid personal passenger accident policy, at board resolution o secretary certificate ng authorized signatory. Ayon sa LTFRB, mahalaga mag-apply ng special permit para sa mga karagdagang bus na babiyahe sa holiday season para maiwasan ng mga kolorum at para na rin sa kaligtasan ng mga biyahero.
Maging sa mga terminal, nakalatag na rin ang ipapatupad na seguridad sa holiday season. Pinalakas uli natin yung mga natin sa terminals. Yung daw dati na yan meron, kaya lang nirevitalize natin. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mas nagningning ang ganda ng San Guillermo Parish Church sa Talisay, Batangas dahil sa mga pailaw. Silipin sa report ni Hazel Alviar ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Nagningning ang ganda ng San Guillermo Parish sa Talisay, Batangas matapos itong palibutan ng mga LED lights. Ramdam na ramdam ang simoy ng Pasko sa lugar dahil bukod sa Christmas tree na kasabay sa pinailawan, iba't ibang dekorasyong pampasko ang namumutiktik sa paligid. Hindi lang ng simbahan kundi maging sa munisipyo. Ramdam ang grand entrance at picture perfect din sa mga mahilig umaura sa mga naglalakihang tala at korteng pusong dinisenyo sa bungad ng simbahan. At para mas ramdam ang White Christmas, nagkaroon rin ng snow show sa harap mismo ng munisipyo na dinumog ng mga talisenyo. Makulay at kumukuti-kutitap na liwanag naman ang hatid ng mga naggagandang pailaw sa palibot ng Kapitolyo ng Batangas. Hindi rin mawawala syempre ang giant Christmas tree na tinatayang nasa 40 talampakan ang taas. Habang ang mga puno naman nagsisilbing buhay na Christmas tree na nagniningning pagsapit ng dilim dahil maging ang mga ito ay sinabitan rin ng mga makukulay na LED lights. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Hazel Kawaing Alviar nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Mga kapuso, masiglang bentahan ng lechong baboy nararanasan ngayong holiday season. Makibalita tayo live kay Joan Punsoy ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Joan? Chris, napakabango ng amoy, napakalutong ng balat. Tingin pa lang, parang gusto mo nang sundutin itong balat ng lechon. Ito yung lechong baboy na talaga namang inaabangan tuwing Pasko at Bagong Taon. Kasi alam naman natin, Chris, no, na bukod sa true essence of celebrating Christmas, which is the celebration of the birth of Jesus Christ, ang talaga namang inaabangan nating mga Pilipino itong mga masasarap na putahe tuwing Pasko at Bagong Taon. Kasi naman, Chris, bibihirang matikman karaniwan itong mga handa tuwing Pasko at Bagong Taon. Sabi nga nila, once in a lifetime, once in a blue moon, kung makatikim tayo ng lechon, talaga namang tumaas ng araw itong demand ng lechong baboy ngayon pa lang na holiday season. In fact, ito ngang lechong baboy na prepare sa atin nga ay galing pa raw itong supply ng baboy sa Mindoro. Pero ayon naman sa Provincial Veterinary Office ay magiging sapat naman daw itong supply ng baboy dito sa probinsya ng Pangasinan dahil saktong araw ito ngang magiging sizes ng mga baboy kapag panahon na ng Christmas at saka Bagong Taon. At dahil, Chris, nandito na tayo sa Kalasyaw, Pangasinan kung saan merong mga inihahanda talagang lechon, hindi natin palalampasin itong pagkakataon nga na matikman ito. Crispy at talaga namang very juicy nga itong laman ng lechon. Itong size pala na ganito, Chris, no? Ito'y nagkakahalaga ng 8,500 pesos up to 14,000 pesos. Ito'y mga 25 kilos up to 50 kilos nga itong bigat o kaya weight nito ng lechong baboy na inihahanda. Kaya naman tikiman time na, Chris. Ito na yung inaabangan ng ating mga kababayan. Alam naman natin kasi, Chris, no, pag ganito na merong handang lechong baboy, ito ngang masarap na tikman itong balat. Kaya iti-taste test na natin kung approve ba sa ating panlasa. Kailangan lulukin natin, Chris, kasi syempre, mas masarap talaga itong handa pag talagang na fully bite na natin itong ating mga lechon na pieces of itong balat nga na tinatawag natin.
Nako, Chris, alam ko, dyan pa lang sa studio at sa ating mga manonood, takam na sila ng lechong baboy. Kaya naman mag-prepare na po kayo mga kapuso ng budget nyo for lechon. Dahil alam natin na kapag ganito na mataas ang demand, nako, tumataas din talaga yung pagkakataon na marami sa ating mga kababayan ang nagpapa-early reservation na. Kaya naman mag-prepare na po ng budget at kayo po ay umorder na ng lechon para maging masayang ating celebration sa Christmas at New Year. Chris? Pakurot. Maraming salamat, John Punsoy ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Tatlong estudyante sa Davao City na umano'y nag-cutting classes ang nalunod ng magtungo sa ilog para maligo. Tutukan sa report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Alam mga sapatos, oh. Buhangin doon yung mga bataan daw. Tulong-tulong sa paghahanap ang mga residente sa isang sapa sa Liloan Riverside, Purok Sunflower, Mandog sa Davao City. Ito'y matapos malunod ang tatlong bata na naligo sa nasabing sapa alas 3 Biyernes ng hapon. Matapos ang ilang minutong paghahanap. Dua kabuk! Isa-isang na-recover ang katawan ng tatlong bata at tulong-tulong sa paghila ang mga residente para maiahon mula sa tubig ang mga biktima. Sinubukan pang i-revive ng mga rescuer ang mga bata pero ideklara na ang mga ito na dead on arrival sa ospital. Kung mga bata is sa ilahang klase, no? And then without permission from the teachers, kaya pag yun na i-allow sa mga teachers, then mga ginikana nila is wala po makabalo nga mangaligo sila anak nga sapa. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng kapulisan at aalamin kung may pananagutan ba ang paaralan sa pagkalunod ng tatlong bata. Hindi pa naglabas sa ngayon ng pahayag ang eskwelahan ukol sa insidente. Untar, wala na yung aning mahitabo sa mga estudyante. Labi na nga during aning nga time, sir, is ting klase pa. Ang ato alang yung hangyo ani sa mga principals to remind the students nga kung time sa klase gyud dili cutting classes. Mula sa GMA Regional TV, 1 Mindanao, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang 65 anyos na magsasaka 2 beses na binaril sa dibdib sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Balabag, Dumangas, Iloilo. Kinilala ang biktima na si Abelardo Siva. Idiniklara itong dead on arrival sa ospital. Natukoy ng pulisya ang pagkakakilanlan ng 2 sospek na sina Josel Maderse, 36 anyos, at Alex Alog, 48 anyos, na pamangkin ng biktima. Arestado na ng pulisya si Alog. Na-record naman ng CCTV footage ang pagtakas ni Maderse. Sa CCTV footage ng Tanod Outpost sa Barangay Balabag, makikitang nakasakay pa sa bisikleta ang sospek at natumba ito. Pero agad itong tumayo at mabilis na tumakas. Ayon sa Barangay Kagawad, hindi niya agad nakilala na si Maderse ang nakita niyang nagbibisikleta at may binaril na pala ito. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa motibo ng krimen at pagtugis kay Maderse. 2 pang sospek kasama ang umano'y mastermind sa panloloob sa isang sanglaan sa Cebu City ang inaresto ng pulisya kagabi. Arestado sa magkahiwalay na operasyon sa Argao, Cebu, sina Jigger Heverola at Jerome Davin. Inaresto ng Cebu City Police si Heverola na umano'y utak sa nakawan sa pawn shop sa downtown Cebu City noong Sabado. Naaresto naman ng mga tauhan ng Cebu Provincial Police Office si Davin. Nakuha mula kay Davin ang isang kalibre 45 baril at camouflage long-sleeved shirt. Ayon sa pulisya, itinuro ng saksi si Davin na isa sa mga nanlimas na mga alahas sa loob ng ninakawang pawn shop. Maliban kay Heverola at Davin, nauna nang inaresto ng pulisya ang 4 na katao na umano'y sangkot sa pagnanakaw. Ayon sa pulisya, organized group ang sangkot sa krimen. We cannot discount possibility. Ingon ani kadak ang trabaho, these are not planned by lowly individuals, no? Someone is orchestrating and we would like to assure you this person is identified.
Naibalik na sa karagatan ng isang green sea turtle na natagpuan sa baybayin ng Bagasbas Beach sa Camarines Norte. Isang male green sea turtle na nasa 89 centimeters ang haba at 67 centimeters ang lapad ang napadpad sa baybayin ng Bagasbas Beach sa Daet, Camarines Norte. Ayon sa Daet Municipal Environment and Natural Resources Office, ilang residente sa lugar ang nagbigay alam sa kanilang tanggapan kaugnay ng nakitang green sea turtle. Nakipag-ugnayan na ang Daet Menro sa DENR para masuri ang natagpuang pawikan para malaman kung ligtas na ba itong ibalik sa karagatan. At base sa pagsusuri, nasa maayos na kalagayan ang pawikan, maliban na lamang sa maliit na sugat nito sa mata. Naibalik na sa karagatan ang pawikan na ayon sa Daet Menro ay posibleng tinangay ng malalaking alon papunta sa baybayin. Paalala naman ng Menro sa publiko, agad ipagbigay alam sa kanilang tanggapan, oras na makakita ng pawikan at iba pang wildlife species para masagip at maprotektahan ang mga ito. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Nahuli kam ang pagbabanta ng NBI agent sa isang waiter sa Bacolod City. Nakatutok si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Makikita sa CCTV footage ang paglabas ng babaeng naka-blue na t-shirt mula sa isang resto bar sa 18th Street sa Bacolod City. Ilang segundo lang, lumabas ang isang lalaki at kinausap nito ang babaeng naka-blue. Sumunod ang isa pang babae na napag-alamang manager ng resto bar. Makikita na pumunta ito sa babae at lalaking nagtatalo. Pero sa halip na makipag-usap, naglabas ng baril ang babaeng naka-blue at itinuturo-turo ito sa lalaki. Ang nasabing babae ay natukoy na agent ng NBI Bacolod at kinilala na si Jana Navales. Ayon sa pulisya, bumalik sa resto bar ang nasabing NBI agent para hanapin ang kanyang jacket at cellphone. Ang lalaki sa video ay nakilala namang si John Carlo Hison, waiter sa naturang resto bar. Gamba lang ang nag-serve sa ila nga wala. Ngayon nabilin, mo ito nga do nakig siya siguro, yung pagbuas niyang armas. Kaya ang balya, nabilin niya. Sa pakikipag-ugnayan ng GMA Regional TV 1 Western Visayas sa NBI Bacolod, kinumpirma ng ehensya na humingi na ng paumanhin ang naturang NBI agent sa waiter at sa nasabing management ng resto bar. Right now, sinabi ko nga na mag-report siya ngayon and surrender the firearm sa akin. An investigation will be done by our Internal Affairs Division. Ayon pa sa pulisya, desididong magsampa ng kaso ang waiter laban kay Navales. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas na makuha ang kanyang panig. Sinubukan din ng news team na makuha ang panig ni Navales pero ayon sa NBI ay mag-iimbestiga naman ang Central Office ukol sa insidente. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Aileen Pedreso, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, 100% feasible raw sa probinsya ng Pangasinan ang paggamit ng seaplane para ma-promote ang mga nagagandahang tanawin sa probinsya. Malaking bagay daw ang pagkakaroon ng seaplane para mapabilis ang biyahe mula Maynila patungong Lingayen at Alaminos City. Abot lamang sa 1 oras ang biyahe kumpara sa 5 hours na land travel. Maihahalin tulad sa private plane ng seaplane na maaring rentahan ng isang individual o ilang katao para makapunta sa exclusive destination. Kayang magsakay ng 10 katao ng seaplane. Sa ngayon, pinag-aaralan at inilalatag pa raw ng provincial government ang plano at iba pang kakailanganin para maisakatuparan ang proyekto sa pagpapaunlad ng turismo at ekonomiya sa probinsya. Kung sakali, target ng probinsya ang 2 seaplane. Mapua Cardinals pasok na sa finals ng NCAA Season 99 matapos talunin ang Benil Blazers. Tunghayan sa report. Maagang umarangkada ang Benil Blazers sa opening game ng semifinals ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament.
lamang ang Blazers sa halftime 37-34 sa panguna ni Migs Corteza at Kyle Ochabo. Pero dahil sa mahigpit na depensa ng Mapua, umarangkada sila sa fourth quarter headed by the dribble step-back clutch jumper ni Clint Escamis. At dahil sa 22 points ng player of the game na si Paulo Hernandez, big win for Mapua, 78-67. Pasok na sila sa finals. Sa Game 2, umpisa pa lang desidido na ang San Beda Red Lions sa panguna ni Jacob Cortez na talunin ang twice to beat na LPU Pirates. Lamang sila sa buong quarter ng laro at lumobo pa sa double digit hanggang sa third quarter. Hindi na nakadikit ang LPU dahil sa 28 big points ni Cortez bilang player of the game. Dinominahan ng Red Lions ang mga Pirata, 89-68. Muling maghaharap ang San Beda Red Lions at LPU Pirates sa isang do-or-die game kung sino ang papasok sa finals. Abangan sa Biyernes, 1:30 p.m. live sa GTV. Patok ngayon sa Clark, Pampanga ang iba't ibang Christmas-themed desserts. Silipin sa report ni Joan Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Hindi kumpleto ang kainan kung walang panghimagas o dessert. Sa Clark, Pampanga, kakaibang desserts ang kanilang hinahapag na binigyan ng theme na talaga namang timely ngayong Kapaskuhan. Hindi ka lang matatakam kundi mamamangha sa ganda ng mga kulay at disenyo ng kanilang desserts. Mula sa kanilang cakes tulad ng tummy cake, chocolate log cake, at Santa's Boot. May gingerbread house din, meringue tarts, at iba't iba pang dessert na may disenyong pamasko. I think it's very important at Christmas to always obviously serve Christmas desserts to bring back memories of your childhood when you were eating like Christmas desserts. Maaring mag-enjoy sa kanilang chocolate fountain kung saan pwedeng idip ang brownies at mga marshmallow. Must try din ang mga puddings, panakota, at ang kanilang pinasosyal na bibingka crepe na may cheese at salted egg on top. Ito pala yung bibing crepe na ni-level up. Talagang pang hotel style siya. Tsaka makikita mo na mas mas tender kasi siya. Tsaka iba yung feels. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Ponsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 26 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.